Magandang gabi po sa inyo lahat. At ito natin, itarakay natin unang part ng unang bahagi ng ating reaction sa hearing kanina sa patungkol sa foreign relations hearing ni Amy Marcos. Patungkol sa kung ano mga paglabag na ginawa ng mga tao ni BBM sa pagpatapon kay Digong Duterte papunta sa Den Haag. So yan po sa Netherlands. So ito po ang ating pag-usapan. So ipi-play ko pa ito at pakinggan natin tapos maya i-criticize ko. So ganun po yung ating sistema. O, sige, i-play ko na. Madam Chair, the oath has been administered. Yes, maraming salamat. Maraming ibinunyag nung nakaraang hearing. Kaya't mag-umpisa tayo kay Secretary Remulla with a very simple question. Is the Constitution the supreme law over all other laws? Simple lang po. Yes, ma'am. So it is also supreme over all other treaties. Yes, ma'am. Kapag nagkaroon ng conflict sa Constitution at yung Rome Statute, alin ang maghahari? The Constitution prevails. Ayan tandaan nyo Si Remulla mismo nagsabi. Ang sagot niya, kung sino mas mataas, Constitution o International Law? Constitution. Kung magkaroon ng banggaan ng Constitution sa International Law, sino ang maghari? Ang Constitution. So, iyan ang panimula natin. Premise, kumbaga. Kapag may pag-iiba sa saligang batas at yung RA 9851, alin ang mangingibabaw? Ang saligang batas po. Saligang batas, palaba, nagkabanga-banga ang Republic Act 9851 na ini-invoke nila ni Remulla dahil sinurrender lang bigla si Digong, hindi na dumaan sa korte, ay ang ginawa niya, wala na hindi na dumaan sa korte. Diniretso na lang binato. So, ibig sabihin, yung sagot niya ngayon ni Remulla na mas mataas ang konstitusyon ay kinain niya ang kanyang unang sinabi na hindi na kailangan ang pagdaan sa ating korte kung itatapon mo, isusuko mo yung si Duterte sa ICC na hindi dumadaan sa korte. At ginagamit lamang daw ang Section 17 ng Republic Act 9851. Pero kung sa gitna, sabi niya, sa gitna kung may banggaan ang batas na lokal at ang konstitusyon natin, alin ang mangingibabaw? Sinabi niya, konstitusyon mo sa mangingibabaw. Bakit ka kontra yan? Kasi inuutos po sa Section 2 ng Constitution Article 3 na ang lahat ng mga aresto ay dapat maliban sa mga caught in the act at saka hot pursuit ay dapat may authorization ng ating sariling korte. Okay? Okay. Dati ang saligang batas, di po ba? Maliwanag ho yun. The President has been saying that the country was just complying with obligations and commitments to the Interpol in arresting and turning over the former president to the ICC. For the nth time, liwanagan na lang natin, a red notice from the Interpol is not a warrant of arrest. Is that okay? Okay, red correct? notice. Perhaps the PCTC can help us here. Tama po kayo, Madam Chair. Red notice po ay hindi siya ang warrant of arrest. Klaro So, ibig sabihin, kung red notice, hindi ka pwede magamitin para mag-aresto ka ng mga tao rito sa Pilipinas. At ang alam ko, nung November 21, 2024, may nakita ako pero hindi ko na mahanap ngayon, biglang nawala sa ating website, sa DOJ website, isang legal opinion tungkol sa UAE na sinasaad na hindi maaring ang Pilipino ay hindi hayaan umuwi. Maliwanag po yun. Kaya't nagtataka ako kung baka naman si Attorney Chan may kopya pa nun kasi ikaw raw yata yung author. November 21, ito tungkol sa UAE to. Walang kinalaman dito sa PRRD. Good afternoon, Madam Chair. I do not recall having issued a specific opinion on that date, Your Honor. Would you recall number 50?
memo number 50. It's no longer in the website for some mysterious Opinion reason. number 50. Oo, if you could just look it up, we'd be very grateful We'll and get we'd back like to you to on have a that copy. within the afternoon, Madam Sige, Chair. Attorney Chan, maraming salamat. Ngayon, yung tinatanong ng lahat, yung obligasyon sa Teka muna, ano bang milagro to sa opinion number 50? Dapat sunod-sunod ang numero. O nawala yung 50, 49, 51. May milagro. ilalim ng isang treaty, ibig sabihin, Department of Justice baligtas yan, na sa ating Bill of Rights, sa mga karapatan pantao. Ibig ko sabihin, kapag may obligasyon ng Pilipinas sa ICC, sa Interpol, do we still have to comply with the Bill of Rights that guarantees the rights to the accused and to the arrested? That's a given. Okay tinatanong ni Amy, si Boying Remulla, kung may paglalaban-laban sa gitna ng batas at saka konstitusyon natin mamaya, sinabi niya, konstitusyon mananaig. Certainly, the Bill of Rights is there precisely to limit Ang the powers Constitution pala, yan ang Bill of Rights, Constitution din yan. Sakop ng Constitution ng Bill of Rights. of the government, and if the government can circumvent the Bill of Rights by just entering a treaty, then the rights guaranteed So, under ibig Article 3 of the Constitution are no longer secure, hindi po ba? So, can compliance with the ICC obligations allow the government to disregard the Bill of Rights? Hindi po ba? Maliwanag po yun. At for the same reason na talaga ang nangingibabaw sa lahat ay yung ating konstitusyon. So kahit papano napilitan na maaresto at itangay ang dating Pangulo sa ICC dahil daw sa ilang obligasyon, pandaigdigan, kinakailangan talagang sumunod pa rin tayo sa ating saligang batas, lalo na yung Article 3. Talagang sagrado po yun, di po ba? Yes. Yes, ma'am. So ang tanong namin at tanong ng lahat ng sambayanan, bakit ang pamahalaan, ang administrasyon, hindi muna kumuha ng court-issued warrant galing sa Pilipinas bago inaresto si Presidente Duterte? Why didn't the administration secure a court order before flying the President out of the country? Nung last hearing, may sinasabi si Secretary Remulla na yung nangyari surrender, hindi extradition. At hindi katulad ng extradition, sa surrender, hindi kinakailangan mag-issue ng warrant of arrest para damputin ang dating Pangulo. Tama po ba yun? Kasi yun ang sinabi niyo dati nung Mga extradition kasi, hindi ho natin pwedeng gamitin dito sapagkat hindi tayo pwede mag-file ng extradition dahil nasa atin po yung tao. Ang extradition po na sinasabi ng batas ay yung court o yung arresting state, yung state pala na may warrant, ang mag-file ng extradition sa Pilipinas. Ayun, diyan kita titirahin. Mali po kayo dyan. Nasa ilalim po ng Presidential Decree 1906 na nag-uutos ang dapat po na magsasampa ng extradition petition sa korte ay ang Pilipinas, ang Department of Justice ng Pilipinas. Yun naman po ay base sa request, hanggang request lamang ang ibang bansa. Hanggang request lamang po ang ICC. Kaya hindi po sila pwede magsampa ng kanilang kaso dito sa Pilipinas. Lilipad ba sila sa Pilipinas at magsampa sa RTC natin? Hindi po. Maling-mali ka na naman dyan, Boying. Diyan ka naman, nakikita ka naman, ang hirap sa'yo, nagiging bobo ka kung may mga vested interest ka na pinaglalaban. Yan ang problema po sa'yo. So ngayon, ano naman ngayon ang dapat gagawin? Ang dapat mo gagawin, yung ICC mag-request sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na asistihan sila na gusto nila arestuin si Duterte. Ngayon, ang gagawin naman ng Department of Foreign Affairs ay request ngayon sa Department of Justice. At ang Department of Justice naman ang gagawin ay mag-appoint, magtatalaga ng isang abogado ng Department of Justice at siya po maghahanda, susulat ng petition for extradition at isampa niyan kung saan man ang tao. Kung halimbawa sa Pasay ang tao, sa Pasay RTC isampa. Kung sa Manila ang tao, kung nahuli na sa Pasay, dapat Pasay sila magsampa ng extradition treaty.
kung yan ang extradition treaty. Pag-usapan, ibig sabihin, mali po si Remulla nang sinabi niya na dapat daw yung ICC ang magsampa ng extradition treaty sa ating korte. Mali, mali, mali. Dapat po, ayon sa batas, ay dapat ang ating Department of Justice, kayo na DOJ, Mr. Remulla, ang magsasampa. Entiendes? Nililila mo mga tao naniniwala pa naman sa'yo. Kaya surrender lang po talaga ang option natin. Wala ho tayo iba. Ayun, ginawa niya katwiran kung bakit sinurinder niya. Kasi daw, wala daw dapat daw magsampa ng extradition treaty ang ICC. Wala ang ICC sa Pilipinas, kaya hindi naman sila pwede magsampa. Kaya surrender daw ang kanilang ginawa. Ang problema sa surrender nyo, hindi nyo idinaan sa korte. At dinaan nyo, okay, ang gulo-gulo ng pagkuha nila Option. Katwiran. Kabisado ko po yan. Panahon pa ng tatay ko, yung extradition law O, yun. natin. Ako yata nag-type. Tatay ni Amy, si Ferdinand Marcos Sr. ang nagpalabas ng batas sa proseso ng extradition. At ang ulitin ko lang, dapat humingi ang ICC sa Department of Foreign Affairs na kukunin si Duterte dito. At ang Foreign Affairs naman ipapasa sa Department of Justice. At ang Department of Justice naman sa pamamagitan ng isa sa mga abogado nila ay magsasampa ng extradition petition sa ating korte. Okay? So, depende kung saan nakatira ang taong kukunin, doon isasampa na korte ang extradition request. Bata. Ang tanong dito, under surrender, there's no need for a Philippine court to issue a warrant. Ang sabi po ninyo. That's the stand of the government. Is that Opo, correct? yan po yung aming stand. Does this not contravene the Bill of Rights that we've already agreed upon as being sacred and above all else, particularly the right of deprivation of liberty without due process, Yung due and process the po right kasi, of liberty of abode? kasi ang due process po rito, yung sa issuing body, yung nag-issue po na warrant of arrest if they observe due process. Mali ka na naman. Hindi pinag-usapan yan. Ang pinag-usapan na yung aresto. Ay, ano klase? Ang nag-issue na warrant of arrest sa ICC yun. Hindi mo pwede sabihin may process sila pero sa totoong kwentuhan lang, wala silang pinadalang mga notice kay Duterte na sagutin niya ang akusasyon. Kundi naglabas na lamang sila ng warrant of arrest ex parte. Ibig sabihin ex parte, sila-sila lang. Hindi sila dumaan sa kanilang sariling korte. Ang ginawa lamang nila ay humingi ng warrant of arrest ang prosecutor ng ICC sa kanilang korte. Okay? So ang hiningi niya ay investigation pa lang naman sila. So, kita mo may confirmation pa nga sila kasi ibig sabihin, hindi pa handa ang mga ebidensya ng mga prosecutor. Very clear. Dahil sinabi nila, binibigyan ng pagkakataon ng mga prosecutor na ilatag kung ano-anong mga kaso na kay Duterte sa September 23 na confirmation hearing. So, very clear? Yung due process na tinutukoy ni Amy at tinutukoy ko at kailangan ng bayan ay due process ng ating bansa. May due process ba? May proseso ba pinagdadaanan bago dalhin si Duterte sa ibang bansa? Ang alam po natin, 7 taon pong inimbestigahan itong kasong to. Nagbigay po ng notice to. Aba, tinatanong ka na mamaya, tinatanong ka, saan ka? Anong pruweba naman nagbigay ng notice dito? Anong pruweba mo na natanggap ni Duterte? May notice ba siya? Sa mga kinauukulan Wala na, nga eh. na maaari nilang kasuhan. At May ugali talaga to si Remulla mag-invento ng mga pangyayari na hindi naman nangyari. Unang-una, hindi nangyari yan. Binulaga lamang po si Duterte dyan. Hindi niya alam na may kaso siya. Although may kwento-kwento, pero walang notice na natanggap niyang galing sa ICC na siya ay kinakasuhan. Okay? pinayagan sila sumagot. Alam ko po yan na binigyan sila ng notice, may mga tanong na binigay sa kanila, pinayagan po sila sumagot. Kung ayaw po nila sumagot, 7 It's taon our own ito look, sa what? ibang bansa, hindi 7 taon dito sa Pilipinas. opo, habang tayo po isaklaw ng ICC, Hindi pa rin saklaw yan sa ating batas. Hindi, Kasi ano ho? ayon sa ating batas, habang tayo po ay saklaw ng ICC, Yo, binigyan na po ng due process yung mga tao. Madam Chair. kupal mo talaga. Oh, ay sorry. Hindi ko sinasadya po salita. Yes, Bin- Senator Kung mo binigyan na daw ng due process ng ICC, wala naman si Duterte, kaya hindi na doon dapat idaan dito sa korte natin. De La Rosa, please. May I know from the good secretary, saan Ayan. kayo nakakuha ng information na yan? Na
yung mga Ganun ho kasi souvenirs ang binigyan ng tanong, pinapasagot yung mga akusado. Saan po kayo nakakuha ng informasyon na yan? Tsaka sinusubukan po nilang kausapin. Oh. Yun po yung alam ko. Nag-imbento ka naman I'm kwento. asking about yung sinabi mo kanina. Natural po yan, Binigyan. nakalakaran, kahit anong korte po, Hmm. ay binibigyan ng pagkakataon na sumagot ang tao sa mga paratang sa kanya. ICC I pinag-usapan na. Senator Bato, nakalista ka. Binigyan ka ba ng pagkakataon noong nakaraang 7 taon na sumagot sa anumang aligasyon? Meron nag-communicate sa opisina ko na gusto akong kausapin. So that's it. Yun lang, nag-communicate. Hindi naman pinapasagot. Siguro, hindi Kinausap niyo ba ho? naman process. Kasi kung kinausap niyo, marahil ay sinabi na sa inyo yung nais nila sabihin. Bakit ko kausapin? Sinabi mo na nga na hindi niyo recognize yung jurisdiction ng ICC. O, binalikan mismo, kayo. from the Umaasa lang si Bato sa inyong salita na hindi nyo kinikilala ang ICC, kaya hindi niya sinasagot. Hindi niya kumbaga hindi siya nakipag-communicate. Jay, ilang bisis mo sinasabi noon, Madam Chair, na hindi na recognize. Ako pa, i-recognize ko na ako mismo ang kinakasuhan. Meron Kayo na ho nga, kasi gobyerno na kayo. Kayo na nagsasabi na hindi nyo na-recognize. Bakit ako pa mag-recognize? meron po kasing residual powers ang ICC. Yun po Sabi yung ninyo, 1 taon lang yung residual power. Walang Oo, residual pero powers. yung buong ano ho, yung buong panahon na dumaan, Excuse me, wala pong residual powers. Under Article 1 to 7, kung aalis ang isang bansa, ang natitira ay residual obligations, hindi residual power. Ang obligation ay obligasyon na gagawin mo. Ang power ay pwede mong gawin, pwede mong hindi gawin. Hindi ka obligado. Yan ang pagkakaiba ng power kaysa obligation. Okay? Mamaya, ipakita ko ang Article 1 to 7 yung wordings. Kasi ginagawa tayong bubo ito ni Justice Secretary Boying Rimulya eh. mula 2011 hanggang 2018, ito po ay panahon na meron pong jurisdiction ng ICC sa ating bansa, sa ating mga citizen. Ngunit katapos nun, nawala na ho yung hindi na ho na natin maaring kilalanin sapagkat umatras po tayo sa pamagitan sa ICC nung inatras po ni President Duterte noong 2017 na naging effective lamang noong 2018. Madam Chair, if I may. Yes, Senator Bato. Siguro, Secretary Remulla, you are aware about yung dalawang dissenting opinion na sinabi ng dalawang miyembro ng pre-trial chamber ng ICC na nagsasabi. Excuse me ba to? Hindi po pre-trial chamber. 5 judge ng appeals chamber. Mga judges yun. Ang dalawa doon ay kumontra. Ang desisyon ng dalawa ay gusto nila na tanggalin ang Pilipinas at ang kaso ni Duterte sa ICC dahil yung dalawa sa 3 judge at sa 5 judge ay nagdesisyon na wala ng authority ang ICC sa kay Duterte at saka sa Pilipinas. Ganun po yun. Yung jurisdiction, about temporal jurisdiction, ang magti-trigger lamang ng investigation is yung paghihingi ng pag-request ng permission ng prosecutor to the ICC. Hindi yan ang ganito yung bato. Makinig ka. Magsisimula lang, ayon sa pati argumento ko rin yan, magsimula lamang ang authority ng ICC para mag-imbestiga ng mga prosecutor kung nakahingi na sila at binigyan sila ng authority ng pre-trial chamber na mag-imbestiga na kayo. That's it. At ito'y ginawa nila 2 years after nag-effect yung ating withdrawal from the ICC. Ginawa po nila yan 2 years. So ito ay klaro ko lang Ang Pilipinas nag-withdraw sa ICC noong March 17, 2018. So dahil sa Article 1 to 7 nagsasabi 1 taon pa ang lilipas bago tuluyan magiging withdraw na ang Pilipinas. Kaya na pinakahuling araw na naging member ng Pilipinas sa ICC ay yung March 16, 2019. At pagkatapos niyan, pero noong February 8, humingi ng preliminary examination, February 8, 2018, ang
prosecutor sa nag-anunsyo pa lang prosecutor na mag-iimbestiga sila. Hindi mag-iimbestiga kundi preliminary examination. Iba yung examination, iba yung investigation. At examine lang muna nila, tingnan lang kung pwede ba ang kaso, saka kung makita na pwede, saka pa lang sila manghingi ng authority sa pretrial chamber na mag-imbestiga. Okay? In this case, February 8, 2018, nag-anunsyo na mag-examine. Tumakbo ang panahon, lumampas pa sa araw ng kung kailan na nag-withdraw ng Pilipinas. At yun ay March 17, 2019. Ay, may 2 taon pa lumampas. At saka June 14, 2021, may 2 taon, nagsampa ng request ang the prosecutor's office sa katauhan ng hepe nila na si Fatou Bensouda ng request for authority to investigate the war on drugs sa Pilipinas at saka DDS deaths. Ganun po yun ba to? 2 months, 2 years na mahigit. Okay? Klaro? O klaro. Tapos, pinayagan naman ng pretrial chamber ng mga judges ang investigasyon sa utos nung nilabas noong September 2021. Kaya nga, 2 dissenting opinion yun eh. So sana, kung tayo, if you want to interpret itong mga bagay-bagay na ito, sana we have to interpret it in favor of our people. Tao natin ito eh. Pilipino ito. Bakit natin papaboran yung mga foreigner na mga banyaga na yan? Sila na nga nagsabi. It was the request for to conduct investigation was triggered 2 years after nag-effect yung ating withdrawal. But then again, Madam Chair, I will leave it at that. Please continue. Yes, Senator Cayetano, please. Just a manifestation on that point, and of course, Pakinggan natin our si friend, the Alan DOJ Peter Secretary Cayetano. can Matalino to eh. rebut or give a retort. Magandang hapon po sa inyong lahat. Justice Ascuna, thank you very much po for giving us time and being here today. Actually, isang main contention siguro yung residual power sa case sa Supreme Court, and as the Justice Secretary said, Ulitin ko lang, hindi residual powers. Mr. Alan Peter Cayetano. Residual obligations. it's sub judice, and of course, everyone will be waiting for the decision of the Supreme Court. Ang point ko lang kasi, both sides, the pro-Duterte, anti-Duterte, want accountability. The pro-Duterte feels that the accountability is the drug lords, etc. And if President Duterte did something that amounts to a crime, pero ang accountability dapat dito sa Pilipinas at tamang proseso. So doon naman sa Yan. gustong Yan naman sinusuportahan ko. No? Total, may batas din tayo na crime against humanity. Dapat dito na ginasuhan. Hindi na makapalag si Digong yan. Kasi si Marcos na ang presidente. Yan. Bakit hindi yung ginagawa? Tapos, nilabag niyo pa ang bataang karapatan ng isang akusado na dapat dumaan sa local court natin. Hindi po katwiran na 30,000 ang pinatay niya para sabihin nyo na babuyin nyo rin ang kanyang karapatan. Ang krimen po na murder ay hindi nagagamot yan ng isa pang krimen na murder. Ang patayan niya, di ibig sabihin patayan por patayan na lang mangyari. At tooth for a tooth. Ang tawag dyan is retribution. Hindi naman pwede yan kasi iba na tayo ngayon. Sabi nga ni Cristo, batuhin mo siya ng tinapay kung ikaw binabato ng bato. hold anti-Duterte, gusto siyang i-hold accountable, siguro naman ay it's safe to assume that they also want yung tamang proseso. So the thing is, there was an actual Supreme Court case, the Pangilinan versus Cayetano, questioning, I think the Secretary of Foreign Affairs noon, kaya named, questioning nga yung kung kailangan ng Senate concurrence yung withdrawal ng natin from the Rome Statute, no, from yung ICC. Pero nakalagay din dun sa case na yon, let me paraphrase, that the Supreme Court can continue to review yung actions nung executive. So my problem with yung interpretation dun sa residual powers, kasi nga, di ba, sa 5 judge sa ICC, yung 2 nagsabing, wala kaming jurisdiction. Kasi nung sinimulan namin yan, tapos na dun sa residual na 1 year. But 3 judges,
said na pwede. So my problem kasi is walang World Supreme Court eh. So there's only the ICC Court then the Appellate Court. Unlike Kaya bago pagpatuloy siya, Alan, nais ko lang iklaro sa inyo. Yung tinutukoy niyo po, yun yung nag-apila sila si Minardo Guevara representing BBM on the Philippines, na ang argumento nila ay wala ng jurisdiction ng ICC kaya lubayan nyo na si Duterte. Yan po ang sinampa nila ni Minardo Guevara. At ang kanilang argumento, nung nagbigay kayo ng authorization to investigate, ay 2 taon na mahigit ang lumipas ng naging final na ang hindi pagiging member ng Pilipinas. So, yan lang po ang point of contention dyan. Tapos kung sinasabi ng mga residual obligations na binabanggit na residual powers, hindi po yung residual powers. At doon po nakadikta yan sa Article 1 to 7, Paragraph 2, kung ano ang dapat. Paano pagtingin mo kung dapat may authority pa ba? Kasi lampas na 2 taon eh. Well, ang argumento po ng mga kumakaso laban kay Duterte ay may sinasabi kasi may obligasyon pa na mag-cooperate yung Pilipinas kung nasimulan na ang investigation at saka or any other matter bago magtuluyan na mawala yung Pilipinas sa ICC. So, nung nawala ang Pilipinas sa ICC, ang tanging nakikita mo lang doon na ginawa ay na official act ay preliminary examination. So, i-discuss ko yan sa isang vlog na yung preliminary examination ay hindi po yan ang tinutukoy na any matter. O, dapat, ang itutukoy dyan ay matter of jurisdiction. So, ano bang obligasyon ng Pilipinas na makipag-cooperate? Nung nag-examine pa lang ay wala pa namang tinitingnan, nagda-download pa lamang sila sa Human Rights Watch, nagda-download sila sa Amnesty International na mga report. Wala pa, nagtitingin at ang una nang gagawin lang, titignan kung papasukan ba natin ito o hindi. So wala pang cooperation na kailangan mula sa Pilipinas. Ang cooperation na mga kailangan sa Pilipinas ay kung nagsimula na manghingi ng tulong ng Pilipinas ang ICC. So panahon ng examination, wala po silang hiningi na cooperation o pagkipagtulungan. So ibig sabihin kung walang hiningi pagkipagtulungan ay walang jurisdiction. Okay? Ganun na po ang aking contention. I-elaborate ko yan pag sa hiwalay na aking vlog. like kung dito natin final sa judiciary natin, then yung interpretation whether they still have jurisdiction or not would have been done under Philippine law. And President Duterte would have been able to present his case not only as to jurisdiction but as to whether or not there is probable cause. So I'll stop there, Madam Chair. And again, I think this is a point of disagreement, but I just like to manifest that, no, that we can argue back and forth whether or not may jurisdiction ng ICC, and the reality is nandun na si President Duterte. But for future cases, whether it's Senator Bato or others named, I gave two Katabi niya si examples, Senator no? Bato. If suddenly there's a witness from Marawi and they said that our troops killed children and women, and then nag-issue ng arrest ang ICC, or if the military suddenly uncovers a mass grave. Oo nga no, kasi sa Marawi nangyari no, May 2017. So kung may mga paglabag mga sundalo doon, ay kung sinong general na naka-aside doon, another case yun sa ICC kung hindi ikakasuhan ng Pilipinas. In any part of the country and says na nilibing yan during 2011 to 2015. I want to know whether the ICC can issue a warrant and then pwedeng idiretso na silang i-expel, i-deport, or whatever we call it. And I guess in the finality, Secretary, is that the Supreme Court will rule on that. No? But just to clarify matters, I want to put that on record, that that's what I want clarified, Madam Chair. Thank you. Okay. Maraming salamat. Thank you, Alan. Senator Cayetano. Gusto ko lang ipaalala, and I think Executive Director Alcantara is here. In the Tumatawa si Remulyo. if we will recall, on the second page, apakaliwanag na nakalagay with a view to extradition. Walang Oh, binabanggit na yun. surrender. Ang ginamit kasi dahilan ni Remulla na dahilan bakit nila hinuli at sinuko si Digong sa ICC ay yung diffusion notice. Pero sa diffusion notice nakalagay sa extradition proseso ay hindi sinabi na dalhin sa ICC.
Nung klase. So, lumilitaw talaga ang inyong agenda na totoo ay parang pang 2028 o pang 2025 na pag ang inisip niyo kapag nandun na si Digong sa ICC, tapos ng boxing, panalo ng lahat ng kandidato ni BBM. With a view to extradition and assurances given that extradition will be sought. 2 beses inulit ng Interpol to. Extradition is explicit. Oo. Secretary Remulla, Hindi nag-utos, hindi nagsabi ang Interpol diffusion notice na arestuhin, kundi extradition. Idaan sa korte natin. kung ang obligasyon natin, extradition. Pati yung Interpol, yan ang sabi. Sila ho ang magka-file ng extradition, hindi po tayo. Hindi mo namin option yun. Ay, Yung option po nila yun. boobs. Boobs ka ba? Klarong-klaro po sa batas, sa presidential decree, na nagsasabi na ang tao na pwede lamang magsampa ng extradition petition or request ay walang iba kundi ang Department of Justice. Alinsunod sa request ng ibang bansa o ng ICC. Dapat ganun po ang mangyari. Mr. Remulla, nakakahiya ka. Mag-resign ka na nga, Department of Justice. Mga mali-mali ang tinuturo mo sa tao. Hindi namin option yun. Kasi ang option lang po namin, surrender lang. At sasagutin natin ang extradition kung sila po ay mag-file. Liwanagin Under the law po. Option is suko na. Ginajustify nyo ang inyong kamalian na suko kasi makukulong na kayo sa pagsuko sa tao na walang warrant. Liwanagin natin, ang surrender option kapag foreign national. Ang liwaliwanag po niya nandito sa ating batas at hindi rin kayo nag-intay ng request for extradition. Oh. Even though only 12 to 15 hours as measured. Alam na alam ni Amy na i-request dapat yan ng may gustong bansa o ng ICC. Tsaka tayo magsampa. Tayo ang magsampa ng extradition petition. Wala pong particular reference yung 9851 sa foreigner. Ito po ay sa offender lang ho, sa accused. Yun lang po ang reference ng 9851. Makikita natin, kasi kinalkal na natin dito sa Senado, nanggaling rin sa Senado yan, na ang nakasaad sa Article 17, yung dulo, RA 9851, talagang maliwanag na surrender para sa foreign national. Ilang beses na rin pinaliwanag ni Attorney Medina yan sa first and second hearing na maliwanag na para sa foreign national yan. Kaya mukhang malabo ito. Sa interpretation po yun, hindi ho sa batas yun. Nasa transcript po ang liwaliwanag. May Palusot ka pa talaga, Buying, oh. amendment si Senator Subiri at the time, nakalista lahat ng bills pending, pare-pareho po ang referral. Antay sa natin ang foreign lang, hindi po pwede sa Pilipino. Hindi bale, tulad nga ng sinabi ni Senator Cayetano, we agree to disagree, hindi po pwede para sa amin, maliwanag. And I'd like to call on Justice Ascuna. Yun, pakinggan natin si Conjunction. Justice Acoscuna. Reference has been made to RA 9851, yung Article 17 nga na sinasabi, na sa ngayon, hindi na yung Rome Statute kasi post-2019 na tayo. No? So, ang huling kataga, pursuant to the applicable extradition laws and treaties. It's very clear, it's the last sentence of Article 17. And in an interview, the former Supreme Court Justice Adolfo Ascuna opined that surrender must be made pursuant to an applicable treaty. And since the Philippines is no longer a party to the Rome Statute, what then is the applicable treaty? Wala nang treaty. Dahil ang ini-invoke nga yung Rome Statute, wala na ngayon. Siguro si Justice Ascuna mas mahusay magpaliwanag. Okay ha. Ang ibig sabihin dito, hindi pwede gamitin nila ni Remulla at saka ng mga tao ang pagsuko kay Duterte sa ICC nang dahil lamang sa Section 17 nagsasabi na pwedeng isuko. Pero sa dulo ng batas na ito, nagsusulat na pursuant to an applicable treaty. Wala namang treaty sa ICC, so hindi sila pwede magsuko. Anong klase ito? Sige, pakinggan natin si Justice Ascuna. Madam Chair, regarding the Napakatalinong tao to. provisions, the justification given by government
for the surrender of former President Rodrigo Duterte to the ICC consists of two grounds. One is the warrant of arrest issued by the ICC and served through the protocol of the Interpol. The other is Section 17 of Republic Act 9851, which is the Philippine IHL law, and which provides that if a person is already being investigated for the crimes covered by this act, which includes crimes against, which includes the crimes for which President Duterte is being charged, is already being investigated by an international tribunal. The relevant Philippine authorities may surrender such person to the international tribunal, but it adds pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Ngayon, ang tanong, ito bang last sentence na ito, which provides for the requirement that the surrender should be pursuant to applicable treaties, is still applicable since we don't have anymore the wrong statute. Sa palagay ko po ay it's either we have the wrong statute or not. If we don't have a treaty, then we cannot surrender the suspect to the ICC. So, klaro lang, wala na tayong treaty sa ICC dahil umalis na tayo. So, hindi nila pwede gagawin, isuko si Digong doon. Klaro. So, mali, makukulong sila ngayon ni Torre, sila ni Remulla, sila ni Prosecutor General Richard Antonio Padulyon, si Yusek Felix, Nicolas Felix T, at saka si Yusek Miko Calabano. Yan, makukulong kayo niyan. Under this section, because this section requires that the surrender be pursuant to a treaty. Oh. Pursuant means in accordance with. And so if there is no treaty, in my view, we cannot make a surrender. Yan very clear, very clear. Kanino ako maniwala? Kay Remulla o kay dating Justice Adolfo Ascuna na Supreme Court? On the other hand, if there is still a treaty that is due to the residual obligations that the Philippines Tama, residual obligations and tama pagkasalita ni Justice Ascuna. Hindi po residual power, hindi residual jurisdiction, kundi residual obligations. even after withdrawal, pursuant to Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, after withdrawal, the withdrawing state still obliged to cooperate with the ICC in relation to matters already under consideration by the court prior to withdrawal. So it again, you go back to the question, is the Philippine situation something already under consideration by the court, by the ICC, prior to our withdrawal? In my view, Madam Chair, the answer is yes, because as of February 8, 2018, prior to our withdrawal, Fatou Bensouda, the former ICC prosecutor, already said that the Philippine situation is under preliminary examination as of that date. Question is whether or not the prosecutor is the court, because 127 paragraph 2 says under consideration by the court. Okay. And in my view, it is, because there are four principal organs of the ICC. The first is the presidencies. There's one president and two vice presidents. The second are the judicial divisions. The third is the office of the prosecutor. And the fourth is the registrar. So the office of the prosecutor is part of the court. Therefore, when Article 127, Paragraph 2 says the matter must be under consideration by the court at the time before withdrawal, it includes consideration by the prosecutor. And so therefore, I believe we have residual obligations even after withdrawal. Question therefore is whether or not the warrant of arrest issued
by the ICC after our withdrawal is something we have to cooperate with under 127 paragraph 2. In my view, yes. And therefore, in my view, the warrant of arrest is legal. However, I believe that the surrender is not, because the surrender must be pursuant to a treaty, and therefore our own law, Section 17 of Republic Act 9851, brought back the Statute of Rome, even after withdrawal, because it requires that a surrender must be pursuant to the applicable treaty. And therefore, in this case, the applicable treaty remains the Statute of Rome. And thus, we have to follow Article 59 of the Statute of Rome, which requires that the custodial state, namely the Philippines, must first bring the arrested person to a local court to determine two things: whether or not the person is really the one named in the warrant. Second, whether or not the person has been informed of the charges against him or her. This was not done. Therefore, there was, in my view, a violation in the act of surrender. However, Madam Chair, this is in the forum of the Philippines, but in the forum of the ICC, different rules apply. The rule in international law, Madam Chair, is that procedural laws are governed by the forum. So procedural safeguards are applicable only to the forum. If the Philippine Bill of Rights, for instance, which says that no person Nawala. Yun. However, criminal proceedings before the ICC is governed by their own procedure. This is in accordance with private international law, that procedures governed by Lex Fori, the law of the forum. And therefore, we go to the procedure in the ICC. In the ICC, I believe they follow what is called mali coptus beni detentus, meaning that even if the arrest is illegal, the detention can be legal. It does not automatically mean that if the arrest was illegal, the person arrested must be released. They will balance, it's a balancing act. They will balance the illegality of the arrest with the need to prosecute someone for very serious offenses under international law. And in their view, the balance weighs in favor of prosecution. They will prosecute, notwithstanding the violation of the procedure in the arrest and in the surrender, I mean. Therefore, it depends on whether you're talking about Philippine Forum or the ICC. The ICC, I believe, will follow their own procedure, whereas in the Philippines, as it is now pending in the Philippine Supreme Court, in my view, there is a violation and there will be consequences for that violation. Thank you, Madam Chair. Ayan ha. Okay na. Hanggang dyan lang tayo, ano? Kasi mato ka na. Pero at least, ipopoint out ko lang, ibubulit ko lang yung last two statements ni Justice Ascuna. Sa kanyang opinion, ang ICC ay meron pang jurisdiction kay Duterte, kaya sabi niya valid pa yung warrant of arrest. Okay, opinion na yun. Pero, nagre-reserva rin siya, pero magdidepende yan sa desisyon ng ICC kung kilalanin ng ICC ang action ng prosecutor ng preliminary examination ay part ng action ng court. Ganon ang kanyang linya. So, ibig sabihin, which is also the line shared or which is also the argument of Attorney Joel Butuyan, yung mga abogado ng mga biktima. Yan ang kanilang gusto mangyari. Pero sa punto de vista naman yan, sigurado siya na yung pag-aresto, pag-deliver ay bawal, maling mali. So, yan lang ang tinitingnan niya. Pero kung ako naman tanungin mo, base sa pagbasa ko sa international laws with regard to opinion juries of experts in Den Haag, ay sinabi nila na may proposition kasi unsettled matter pa yan. Kumbaga gray area.
Hindi pa kasi na-testingan. Kumbaga, ang kaso ni Digong po ay first of its kind. Pinakauna na nangyari na kung saan ang preliminary examination ay ginawa sa panahon na kasapi pa yung bansa ng ICC, pero hindi nagkaroon ng request for authority to investigate sa loob ng panahon na membro pa ang Pilipinas. Kundi sa panahon na tapos na, hindi na membro. So that is now a very, very, very interesting legal question pagdating sa ICC jurisdiction. Okay? So ngayon, sinasabi ko naman na mali dun siya punto na yon ang opinion ni Justice Ascuna sapagkat sa mga nabasa ko, tanging inaargumento nila na pagdating sa usapin na ganun, kapag sinabi ng Article 127 Paragraph 2 na court, hindi po kasama ang ICC kapag court. Kasi maraming mga ipapaliwanag ko sa aking blog sa sunod, nakalagay po doon ang maraming mga artikulo na kapag court lang yun, hindi kasama prosecutor. Ang isang ang argumento ko dyan na sa akin nanggaling, hindi sa mga expert kagaya ni Dov Jacobs na abogado ni Duterte na siya magsasampa ng motion ipa-dismiss ang kaso, ay ayon sa kanya, yun lang sinasabi niya, hindi kasama sa court ang pag sinabi mo ng action ng prosecutor. Sa atin naman, hindi pwede mo sabihin ng prosecutor ay court. So pag nagsabi ka ng court, judicial authority yun, hindi yun investigating authority. So yan ang unang argumento ko. So pangalawang argumento ko ay bawal po yun sa nature of things. Kailangan para walang conflict of interest, kailangan hiwalay ang katawan ng prosecutor na nag-uusig, hiwalay ang katawan ng korte na naghuhusga. Otherwise, kung mag-combine sila, magkaroon sila ng connivance, walang kwenta na ang paglilitis. Madadami sa kahit sinong akusada. So, in order to preserve the transparency, the fairness, and the impartiality of the court, dapat hindi magkakutsabahan ang prosecutor at saka court. So, in this case, ang prosecutor sa kaso ni Duterte, February 8, 2018 ay nag-anunsyo na mag-examine na sila, preliminary examination. Tapos, humingi sila ng authorization 2 years, more than 2 years after na hindi nakasapi ang Pilipinas. So, the remaining question now is, I acknowledge, tanong ito, pwede bang makonsidera na yung aksyon na ginawa ng prosecutor na pagdeklara na magsimula sila sa pag-examine ay pwede pa ba makonsidera na matters to be considered by the court? My answer is hindi. Kasi iba yung korte, iba yung prosecutor. At saka nature, ulitin ko lang, by nature, hindi pwede magkaroon ng conflict of interest. Kasi kung anong aksyon ng korte, kung samahin ng prosecutor at kung pagsamahin mo sa korte, didipinsahan niya ang aksyon ng prosecutor. So magkaroon ng conflict of interest. Parang auditor at treasurer. So treasurer ang prosecutor, hindi pwede na ang treasurer makipagkutsaba sa treasurer. Kailangan kontrahin niya, i-audit niya, banggain niya. Tapos ito naman, ang prosecutor kailangan banggain ng korte, mag-check ang korte. Otherwise, kung papayag kayo dyan, di magkaroon na ng tinatawag na kutsabahan. See? See the point? Wala pa ako nakita ang argumento ng mga international lawyers na ganito sa sinasabi ko ng ganun. Yung conflict of interest. By nature of things, the prosecutor and the court cannot be lumped together as one. Because by the nature of things, courts and prosecutors are organized as two independent of each other things. Kasi hindi pwede makipagkutsaba ang piskal sa court. Otherwise, convicted ang lahat ng akusado. Di ba? Kahit na po ang akusado ay hindi convicted, innocent siya, kukonvict na lang lalo kasi nakipagkutsaba ang court sa piskal. Kawawa naman ang akusado na ang kanyang abogado ay yung private counsel. See? See the point? So anyway, everything is still on top of the table. We have to agree to disagree at the moment. Sa ngayon,
in-acknowledge ko rin na may mga kontra na mga argumento laban sa akin. Pero pinapakita ko na ngayon sa inyo ang aking argumento na dapat hindi bibilangin ng Article 127 ng Rome Statute, Paragraph 2, na ang aksyon ng prosecutor sa pagdeklara ng preliminary examination ay hindi pwedeng sasabihin na any matter, quote-unquote, any matter pending consideration by the court. Okay? So, to make it clear, ilabas ko po yung tinatag na Article 127 para mabasa ninyo. Ito po siya. Para maintindihan nyo kung anong puntos ko. Alam mo yung punto nila ni Justice Ascona. Ito. So, nakita nyo? Withdrawal. Yan, withdrawal. Article 127. So, kung nakita nyo, babasahin natin ang paragraph 2. Ang paragraph 2 ay nagsasabi, a state shall not be discharged by reason of the withdrawal mula sa kanyang obligasyon sa Rome Statute. Ano ang residual? Ang naiwan, ibig sabihin ng residual, naiwang obligasyon, hindi power. Kaya mali kapag sabi residual power. So, ang naiwang obligasyon, habang ito ay kasapi pa ng Rome Statute. Kasama na ang obligasyon sa pagbabayad ng mga membership fees at saka contributions para sa operations ng International Criminal Court. Ngayon, sinasabi, pangalawang sentence, na ang pag-withdraw ay hindi makaapekto sa cooperation sa korte na may kinalaman in connection with sa criminal investigations, hindi criminal examination, criminal investigations and proceedings. Kung ano man ang proceedings, i-discover natin in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate and which were commenced prior to the date. Ang condition na lang, kailangan yung investigasyon na yan at mga proceedings ay nasimula sa araw na hindi pa totally nag-withdraw ang Pilipinas. Ay nang sabihin na jurisdiction temporal. Okay? Ibig sabihin temporal time. Okay? And which were commenced, sinabi pa ito, nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter. Itong any matter ang pinakasusi. Under consideration by the court. So the court lang sinabi. Hindi sinabi any matter under consideration by the court habang ito'y kasapi pa ng Rome Statute ay obligado ang Pilipinas na tumulong. Tanong, kasama ba sa obligasyon? Kasi sinabi, court, kasama ba sa obligasyon yung preliminary examination na ginagawa ng prosecutor? I dare say. My conclusion is, hindi na po kasama. Kasi pinaliwanag ko na kanina, iba yung prosecutor, iba po yung korte. So kung iba prosecutor, ibang korte, hindi mo pwede sabihin ng aksyon ng piskal ay aksyon din ng korte. Kahit sa ang parte ng mundo, ganun po yun ang kalakaran. Hindi pwede magkutsabahan ang piskal o prosecutor at saka korte. So kaya, korte lamang na mga aksyon. Kung anong korte ang aksyon? E di yung pagbigay ng korte ng authorization, kailangan bago magiging final na hindi na tayo member ng ang Pilipinas ng ICC, sana binigyan nila ng authorization. Yung problema, mahigit 2 years na. June 14, 2021 pa lang nag-apply si Fatou Bensouda ng request for authority to investigate. Tapos, March 17, 2019, tapos na hindi na tayo member. Hindi na member Pilipinas. So, mahigit 2 taon na lumimpas. At nagbigay, umaksyon ang pre-trial chamber, September 25, 2021. Hindi na pwede. So, ngayon, kung hindi na pwede, pero bakit, ang tanong, bakit inaprobahan naman ng pre-trial chamber na mayroong jurisdiction? Ulitin ko lang ang sagot dyan, i-discuss ko later on. Sinagot lamang ng pre-trial chamber, okay, all right, tanggap namin, mag-imbestiga kayo. Pero subject to the jurisdictions that should later be considered by the trial court, trial chamber. Tinitingnan nila
ang issue ng jurisdiction pero hindi nila niresolba kung may jurisdiction ba o wala. Kasi nakatutok sila sa mga karumal-dumal na pangyayari. Yan po ang katotohanan. So, malalaman natin ito kung magsampa na ng motion to dismiss yung top lawyer ni Digong Duterte na French na si Dove Jacobs. Number 1 siya na ang kanyang argumento, expert po siya sa jurisdiction ng International Criminal Court. So, ang mga DDS, magpapalakpak kung mananalo si Digong. Ang mga anti-DDS, iiyak kung mananalo si Digong. Ang mga DDS, iiyak naman kung talo si Digong. Pag matalo kung ano desisyon ng pretrial chamber, aapila ngayon, kung mananalo si Digong, aapila ang mga kalaban ni Digong doon sa appeals chamber. Kung matatalo si Digong sa pretrial chamber, aapila ngayon sa appeals chamber si Digong. Ganun po mangyari. Okay? So, I hope so, naintindihan nyo na lahat. At hindi na muna ako tatawag ng shoutout kasi may halos 1 oras na. Magandang gabi po sa inyo, bayan. Wala po akong ginakampan dito. Ina-analyze lang natin ang batas. Okay? Magkaroon po ako ng part 2 dito. Kasunod. Okay?